pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ikalawang Korinto 5:14-17. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat
upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagaman kinilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Isinuko ni Jesus ang sarili para sa atin. Isinuko ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Dahil sa kanyang pag-ibig, siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Dahil sa pagsusuko niya ng kanyang sarili, tayo ay namatay sa ating sarili at nabuhay na muli kasama niya. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang tayo ay maging kanya. Bunga nito, tayo ay naging bagong nilalang. Ang lahat ng luma ay lumipas na at ang lahat ay naging bago. Awit 116, 12 hanggang 16. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga gapos. Lumaya at magpasakop. Ang mananampalataya ay pinalaya ng Diyos sa pagiging alipin ng kasalanan. Ang pinalaya ni Jesus ay tunay na malaya. Lumaya siya hindi para sa sarili, kundi upang isuko ang sarili kay Jesus at maging lingkod niya. Siya ay inalis ng Diyos sa paghahari ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng liwanag, ang kaharian ng kanyang minamahal na anak. Galatia 2:19 hanggang 21. Ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na sa akin ay nagbahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Isuko ang sarili kay Jesus. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa atin. Sa paraang ito tayo ay kasama niyang namatay at muling nabuhay para sa Diyos. Isuko natin ang ating sarili kay Jesus dahil hindi na tayo ang nabubuhay kundi siya ang nabubuhay sa atin. Magagawa ito sa pamamagitan ng pananampalataya na si Jesus ay nananahan sa atin. Ang kinaroroonan ni Jesus ay may buhay na walang hanggan. Juan 12:23 hanggang 26. Sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay,
ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napopuot sa kanyang buhay sa sanlibutang ito ay maiingatan ito para sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin, at kung saan ako naroroon ay naroroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Mamunga ng marami. Si Jesus ay namatay para tayo ay mabuhay. Ang sumasampalataya sa Kanya ay pinananahanan niya. Ang buhay niya, ang buhay na walang hanggan, ang nananahan sa mananampalataya. Ang mananampalataya ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Nananatili siya sa Kanya kaya't namumunga ng masaganang bunga niya. Ang pagsusuko natin kay Jesus. Isinuko ni Jesus ang Kanyang sarili para sa atin. Dahil dito ay isinusuko natin ang ating sarili sa Kanya. Napakahalaga na mahigpit nating hawakan, pagtibayin at papanibaguhin ang pagsusuko nating ito. Sabihin natin araw-araw, ibinigay ko ang aking sarili kay Jesus upang sumunod at maglingkod sa Kanya. Tinanggap niya ako ay Kanya at lubos na laan na maglingkod sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.
panalangin.